Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kagabi ng lagim. Ngayong gabi, hahapusin ng matinding kilabot ang inyong mga puso sa isang kuwentong magpapatunay na ang kadiliman ay may sariling mga mata at lihim. Ihanda ang inyong mga sarili, huminga ng malalim at tiyaking nakasara ng maayos ang inyong mga pinto at bintana. Sabay-sabay nating lakbayin ang isang liblib na pook kung saan ang gabi ay pag-aari ng mga hindi sadyang tao. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Malalim na ang gabi sa Sitio Pag-asa na matatagpuan sa liblib na bahagi ng Bunawan, Agusan del Sur, kung saan ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kulisap at ang kaluskos ng mga dahon sa hangin. Si Mang Leonardo, isang masipag na magsasaka na kilala sa kanyang katapangan, ay naglalakad sa pagitan ng mga hanay ng kanyang mga pananim na maisbitbit ang isang lumang pana. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat dahil ilang gabi na niyang napapansin ang tila may sumisira sa kanyang mga pinaghirapang itanim na gulay at prutas. Batid niya ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa kagubatan, ngunit mas matimbang sa kanya ang kabuhayan ng kanyang pamilya kaysa sa mga pamahiing iyon. Habang nagmamasid sa paligid, naramdaman ni Leonardo ang biglaang paglamig ng simoy ng hangin na nagpataas sa mga balahibo sa kanyang batok at braso. Mula sa madilim na bahagi ng gilid ng gubat, isang malaking anino ang dahan-dahang lumabas at naglakad patungo sa kanyang taniman na tila walang katatakutan. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang napakalaking itim na baboy ramo na may kakaibang pulang mga mata na nakatitig sa kanya. Ang hayop ay hindi natatakot sa kanyang presensya. Pagkus ay naglabas pa ito ng isang mababang ungol na tila nagbabanta sa sinumang haharang sa kanyang daraanan. Dahil sa matinding takot na masira ang kanyang buong pananim, dahan-dahang itinaas ng magsasaka ang kanyang pana at itinutok ang matulis na palaso sa direksyon mabagsik na hayop. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang panatilihin ang pokus ng kanyang paningin habang ang nilalang ay patuloy na lumalapit sa kanyang pwesto. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang palaso na lumipad sa hangin at bumaon ng malalim sa kanang bahagi ng balikat ng malaking baboy ramo. Ang hayop ay umungol ng napakalakas, isang tunog na hindi katulad ng sa karaniwang hayop, bago ito mabilis na tumakbo pabalik sa madilim na gubat. Kinaumagahan, mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo tungkol sa isang nakapangingilabot na natuklasan sa gilid ng masukal na kagubatan na ikinagulat ng lahat ng residente. Si Aling Nympha, isang matandang babaeng matagal nang namumuhay ng mag-isa sa isang kubo malapit sa gubat, ay natagpuang duguan at humihingi ng tulong. Ang kanyang kapitbahay na si Marites, na siyang unang nakakita sa kanya, ay agad na humingi ng saklolo sa mga opisyal ng barangay dahil sa matinding pinsalang tinamo ng matanda. Nagmamadaling rumesponde ang mga tao upang tulungan ang matanda na kasalukuyang nakahandusay sa kanyang sahig.
Nang dumating si Leonardo, kasama ang iba pang mga kalalakihan upang usisain ang nangyari, halos manigas siya sa kanyang kinatatayuan nang makita ang kalagayan ng matandang babae. Ang sugat sa kanang bahagi ng balikat ni Nympha ay malalim, sariwa at patuloy na umaagos ang dugo na tila gawa ng isang matulis na bagay. Agad na naalala ng magsasaka ang kanyang binaril na baboy ramo noong nakaraang gabi dahil ang lokasyon at anyo ng sugat ay eksaktong-eksakto sa tinamo ng hayop. Ang kanyang puso ay nagsimulang tibok ng napakabilis, habang ang takot ay unti-unting lumulukob sa buong katawan niya. Si Nestor, ang kapitan ng barangay na naroon din sa lugar, ay nagsimulang magtanong kay Nympha kung ano ang tunay na nangyari sa kanya noong nagdaang gabi sa loob ng kubo. Subalit ang matanda ay tumitig lamang sa kanila ng walang kibo, habang ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning na nagdulot ng kilabot sa mga nakamasid. Ang katahimikan ni Nympha ay mas lalong nagpatindi sa hinala ng ilang matatanda sa baryo na muling nagbabalik ang lumang sumpa ng kagubatan. Walang sino man ang naglakas loob na magsalita ng lantaran, ngunit ang lahat ay nakararamdam ng nagbabadyang panganib. Ipinaliwanag ng isang matandang residente na si Ofelia sa mga mas nakababata ang tungkol sa alamat ng langgamang, ang nilalang na may kakayahang magpalit ng anyo upang makapinsala sa mga tao. Ayon sa kanya, ang pagkaasinta sa hayop ay may direktang epekto sa totoong katawan ng nilalang na nagbabalat kayo sa loob ng kanilang komunidad. Ang mga salitang ito ay nag-iwan ng matinding takot sa isipan ng mga residente, lalo na kay Leonardo na siyang direktang may kinalaman sa nangyari. Ang bawat isa ay nagsimulang maghinala sa kanilang mga kapitbahay na naging dahilan ng pagkasira ng kapayapaan sa buong sitio Pag-asa. Bago matapos ang araw, napansin ng anak ni Leonardo na si Perla na may kakaibang ikinikilos ang mga aso sa kanilang paligid na tila may natatanaw na hindi nakikita ng tao. Ang gabi ay muling dumating na may dalang mas mabigat na atmosfera, kung saan ang bawat pamilya ay maagang nagkandado ng kanilang mga pinto at bintana dahil sa takot. Si Leonardo ay nakaupo sa kanyang sala, hawak muli ang kanyang pana, habang binabagabag ng konsensya at takot sa kung ano ang maaaring maging ganti ng nilalang. Alam niyang hindi pa nagtatapos ang kwento at ang tunay na lagim ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang araw at ang takot ay lumipat sa isang baybaying nayon sa Pandan, Antique, kung saan ang mga residente ay nagsimula na ring makaranas ng mga hindi maipaliwanag na kababalaghan. Si Quinn, isang binatang mangingisda na madalas lumabas tuwing madaling araw, ang unang nakapansin sa pagbabago ng kilos ng mga hayop sa paligid ng kanilang mga tahanan. Isang gabi, habang inaayos niya ang kanyang mga lambat sa labas ng bahay, nakita niya ang isang itim na aso na nakatayo sa ilalim ng puno ng saging. Ang asong ito ay hindi kumakahol, kundi tahimik lamang na nakatitig sa kanya
gamit ang mga matang tila sa tao. Hindi mapakali si Quinn, kaya tinawag niya ang kanyang kaibigan na si Orlando upang tingnan ang kakaibang hayop na patuloy na nagmamasid sa kanilang direksyon. Nang lumapit si Orlando, bitbit ang isang sulo. Ang aso ay dahan-dahang umatras patungo sa kadiliman ng mga halaman nang hindi naglalabas ng anumang tunog ng mga paa. Ang dalawang binata ay nagkatinginan, kapwa nakararamdam ng malamig na kilabot na dumaan sa kanilang mga kalamnan dahil sa kakaibang anyo ng hayop. Napagtanto nila na ang mga kwentong narinig nila mula sa ibang lalawigan ay maaaring totoo at kasalukuyan ng nangyayari sa kanilang sariling lugar. Kinabukasan, isang pusa naman na may katulad na mapupulang mata ang nakitang nakaupo sa bubong ng bahay ng isang biyuda na nagngangalang Marites sa kabilang kalye. Ang pusa ay hindi umaalis doon buong araw. Nakatitig lang sa bawat taong dumadaan na tila ba pinag-aaralan ang bawat galaw ng mga taga-baryo. Ang mga bata ay pinagbawalan ng maglaro sa labas kapag sumapit na ang dilim dahil sa lumalalang takot sa mga hayop na nagbabalat kayo. Ang kapaligiran na dating masigla at puno ng tawanan ay napalitan ng nakatatakot na katahimikan at matinding pag-aalala ng mga magulang. Habang nagpapatuloy ang mga kakaibang pagpapakita, napansin ng mga mamamayan na sa bawat gabi ay tila nag-iiba ang anyo ng nilalang na gumagala sa kanilang baryo. Minsan ay nakikita ito bilang isang itim na kambing na may mahahabang sungay at sa susunod na gabi ay isang malaking ibon na nakatapo sa itaas ng kapilya. Si Leonardo na lumipat sa Antique upang iwasan ang kaguluhan sa agusan ay lalong nabahala nang makita ang parehong pattern ng mga pangyayari. Batid niya na ang langgamang ay hindi niya basta matatakasan dahil ang sumpa ay tila sumusunod sa kanyang mga yapak. Isang gabi, habang naglalakad si Leonardo pauwi mula sa pangingisda kasama si Quinn, nakakita sila ng isang taong nakatayo sa gitna ng madilim at mapunong daan. Noong una ay akala nila ay isa lamang itong kapitbahay na naliligaw, ngunit nang lapitan nila ito, napansin nilang wala itong muka at ang balat nito ay tila gawa sa magaspang na balat ng puno. Bago pa sila makasigaw sa takot, ang figura ay mabilis na naglakad patungo sa kagubatan at biglang naglaho na parang bula sa harap ng kanilang mga mata. Ang insidenteng ito ang nagtulak sa mga kalalakihan na mag-organisa ng gabi-gabing pagpapatrilya. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na bantayan ang buong baryo, ang mga kakaibang insidente ay patuloy pa ring nagaganap sa mga oras na hindi nila inaasahan. Napansin ni Orlando na ang kanyang mga alagang manok ay unti-unting nawawala gabi-gabi nang walang anumang bakas ng dugo o balahibo na naiiwan sa kulungan. Ang tanging nakikita na lamang nila sa umaga ay ang mga kakaibang yapak ng paa na hindi malaman kung sa hayop ba o sa tao ang hugis. Ang misteryong ito ay lalong nagpadilim sa isipan ng mga tao
na unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Nagpulong ang mga matatanda sa baryo upang pag-usapan kung paano mapoprotektahan ang kanilang mga pamilya laban sa mapanganib at mapagpanggap na nilalang na ito. Iminungkahi ni Ofelia na gumamit ng mga tradisyonal na panangga tulad ng asin at bawang, ngunit marami ang nag-alinlangan kung tatalab ba ito sa langgamang. Ang kapaligiran ay puno ng kawalan ng tiwala dahil alam nilang ang nilalang ay maaaring isa lamang sa mga taong nakakasalamuha nila araw-araw sa palengke o sa kalsada. Ang paranoia ay tuluyan nang naghari sa puso ng bawat mamamayan ng Pandan. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, isang malakas na kalampag ang narinig mula sa kusina ng bahay ni Marites na nagpagising sa kanyang buong pamilya. Nang kanyang tignan gamit ang isang flashlight, nakita niya ang isang malaking itim na pusa na may sugat sa balikat na tila gawa ng pana. Ang pusa ay tumalon palabas ng bintana bago pa man niya ito malapitan na nag-iwan ng sariwang patak ng dugo sa sahig. Ang dugong ito ang naging patunay na ang sugat na nilikha ni Leonardo sa agusan ay patuloy pa ring nagpapakita sa iba't ibang anyo nito. Ang sumunod na buwan ay naging mas madugo nang ang lagim ay umabot sa isang munting komunidad sa kagubatan ng Base, Samar, kung saan nagsimula ng may mawala. Si Perla, ang anak ni Leonardo na sumunod sa kanyang ama, ay napansin na ang kanilang kapitbahay na si Nestor ay hindi na nakikita mula pa noong nakaraang Martes. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta at ang kanyang bahay ay nairatiling nakabukas ang pinto, ngunit walang tao sa loob. Ang kanyang mga kagamitan ay naroon pa na nagpapahiwatig na bigla na lamang siyang umalis ng walang paalam. Hindi nagtagal, isa pang residente na nagngangalang Nympha ang iniulat ding nawawala pagkatapos nitong magtungo sa gubat upang manguha ng mga panggatong sa pagluluto. Ang kanyang pamilya ay naghahanap sa buong paligid, ngunit ang tanging natagpuan lamang nila ay ang kanyang tsinelas na may bakas ng kalmot ng malaking hayop. Dahil dito, ang takot ng mga tao ay napalitan ng matinding galit at kagustuhang wakasan ang banta na nagmumula sa madilim na kagubatan. Nagpasya ang mga kalalakihan na pumasok sa gubat upang hanapin ang mga nawawalang kababayan. Si Leonardo, Quinn at Orlando ay kasama sa pangkat na naglakas loob na pasukin ang masukal at madilim na bahagi ng kagubatan ng Base upang maghanap ng kasagutan. Bitbit ang kanilang mga itak at sulo. Maingat silang naglakad sa ilalim ng naglalakihang puno, habang ang paligid ay nababalutan ng makapal na hamog. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, nakararamdam sila ng tila may sumusunod sa kanilang likuran. Ngunit sa tuwing lilingon sila, ay wala silang nakikita kundi kadiliman. Ang bawat kaluskos ng dahon ay nagdudulot ng matinding kaba sa kanilang mga dibdib. Sa gitna ng kagubatan, nakatagpo sila ng isang lumang altar na gawa sa mga bato na napapaligiran ng mga kakaibang bungo ng mga hayop at tao.
Doon ay nakita nila ang ilang piraso ng damit na pagmamay-ari ni Nestor at Nympha, na pawang punit-punit at may mga mantsa ng tuyong dugo. Sa puntong iyon, nalaman nilang hindi lang basta nagtatago ang langgamang, kundi gumagawa ito ng isang ritual gamit ang mga biktima nito. Ang paghahayag na ito ay nagdulot ng panghihina sa ilan sa mga kasama nila na gustong nang bumalik. Habang sinusuri ang altar, isang pamilyar na tinig ang narinig ni Leonardo na tila tumatawag sa kanilang mga pangalan mula sa mas malalim na bahagi ng gubat. Si Quinn, sa kanyang pagnanais na makatulong, ay mabilis na tumakbo patungo sa pinagmumulan ng boses sa kabila ng mga babala ng kanyang mga kasamahan. Nang maabutan ni Leonardo si Quinn, nakita nilang nakatayo ito sa harap ng isang figura na kamukha ni Nestor, ngunit ang katawan nito ay baluktot. Ang nilalang na mukhang Nestor ay biglang ngumiti ng nakatatakot na nagpakita ng matatalas na ngipin. Bago pa man sila makakilos upang iligtas si Quinn, ang peking Nestor ay mabilis na sumalakay at binuhat ang binata patungo sa pinakamapunong bahagi ng gubat. Ang mga natirang kalalakihan ay nagmadaling sumunod, ngunit mabilis silang naligaw dahil sa biglaang pagkapal ng hamog at pagkawala ng liwanag ng buwan. Ang mga pagsigaw ni Quinn ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan nang mabalot ng katahimikan ang buong paligid na nag-iwan sa kanila ng kabiguan. Napilitan silang bumalik sa baryo nang may mabigat na balikat at basag na tapang. Nang makabalik sila sa sitio, nadatnan nila ang mga residente na nagkakagulo sa harap ng bahay ng kapitbahay nilang si Ophelia dahil sa isang bagong natuklasan. Si Ophelia ay natagpo ang patay sa loob ng kanyang kwarto at ang kanyang katawan ay may mga sugat na tila gawa ng mga kagat at kalmot ng aso. Ang mas nakagigimbal ay ang katotohanang ang sugat na ito ay kapareho ng natamo ng asong binaril ni Orlando noong nakaraang gabi sa kanyang bakuran. Ang lihim ay unti-unti nang nabubunyag sa lahat. Napagtanto ng lahat na ang bawat pinsala na ibinibigay nila sa mga hayop sa gabi ay bumabalik sa isa sa kanilang mga kasamahan sa loob ng baryo. Ang langgamang ay hindi lamang isang nilalang, kundi isang grupo ng mga nilalang na nakikibahagi sa buhay ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Ang kawalan ng katiwala ay umabot sa sukdulan dahil ang sinumang katabi mo ngayon ay maaaring ang halimaw na bukas. Si Leonardo ay napaupo sa lupa. Batid na ang kanyang unang pagkakamali sa agusan, ang nagbukas ng pinto ng sumpa. Dahil sa lumalalang panganib, nagpasya si Leonardo na ilikas ang kanyang natitirang pamilya patungo sa isang malitang komunidad sa dulo ng Zamboanga del Norte sa pag-asang matatakasan ang sumpa. Kasama niya si Perla at ang matalik nitong kaibigan na si Marites, na sumama na rin dahil wala na siyang kamag-anak sa Samar. Doon ay nagtayo sila ng isang simpleng kubo malapit sa bundok, malayo sa ibang mga kabahayan upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Subalit ang katahimikan ng bagong lugar ay panandalian lamang
dahil ang gabi ay muling nagbago ang timpla. Isang gabi, habang nagluluto si Marites ng hapunan, napansin niya ang pagdami ng mga itim na ibon na nakahapon sa kanilang bubong at sa mga kalapit na puno. Ang mga ibong ito ay hindi gumagawa ng ingay ng karaniwang ibon, kundi tila nagbubulungan sa isang wikang hindi maintindihan ng tao. Tinawag niya si Perla upang ipakita ang kakaibang tanawin na nagdulot sa kanila ng matinding kaba at pag-aalala para sa kanilang buhay. Alam nilang ang mga mata ng langgamang ay muli silang natagpuan sa kabila ng malayong paglalakbay. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog ng mahimbing, si Leonardo ay nagising dahil sa isang kakaibang kaluskos mula sa ilalim ng kanilang kawayang sahig. Kinuha niya ang kanyang itak at dahan-dahang sumilip sa mga puwang ng kawayan upang tignan kung ano ang nasa ilalim ng kanilang bahay. Doon ay nakita niya ang marami at iba't ibang uri ng hayop, mga aso, pusa, kambing at baboy ramo na magkakasamang nakatayo at nakatingala sa kanya. Ang lahat ng kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata nang walang pagkurap. Sa matinding gulat at takot, napasigaw si Leonardo na naging dahilan ng paggising ni Perla at Marites na agad na tumakbo patungo sa kanyang pwesto. Nang tignan nila muli ang ilalim ng bahay, ang mga hayop ay dahan-dahang naglakad patungo sa madilim na kagubatan na tila ba nag-aanyaya na sila ay sundan. Napagtanto ni Leonardo na hindi lang iisa ang langgamang na kanyang nakaharap sa agusan, kundi isang buong lahi ng mga mapagpanggap na nilalang ang nagmamasid sa kanila. Ang gabi ay naging mas lalong nakatatakot para sa kanilang tatlo. Kinabukasan, naglakad si Leonardo patungo sa pinakamalapit na palengke upang bumili ng mga kagamitan. At doon ay nakilala niya ang isang matandang lalaki na si Nestor. Si Nestor ay nagkwento tungkol sa kasaysayan ng lugar at kung paano unti-unting nawawala ang mga tao rito sa tuwing sumasapit ang panahon ng tag-ulan. Sinabi niya na ang kagubatan ay pinamamahayan ng mga nilalang na kumukuha ng anyo ng tao upang makihalubilo at kumuha ng kanilang mga biktima ng walang ingay. Ang mga salitang ito ay nagpatibay sa hinala ni Leonardo na wala silang ligtas na lugar. Habang nag-uusap sila, napansin ni Leonardo ang isang malalim na sugat sa balikat ni Nestor na tila kamakailan lamang natamo at hindi pa gumagaling ng maayos. Nang tanungin niya kung saan ito nakuha, umiwas ang matanda sa pagsagot at mabilis na nagpaalam upang umalis nang hindi tinatapos ang kanilang usapan. Ang puso ni Leonardo ay muling napuno ng hinala dahil ang sugat na iyon ay eksaktong kapareho ng sa baboy ramo at ni Aling Nimfa. Ang katotohanan na ang langgamang ay nasa paligid lamang nila ay naging isang malaking pasanin. Nang gabi ring iyon, nagkaroon ng matinding bagyo na nagdulot ng pagkawala ng liwanag sa buong lalawigan na lalong nagpadilim sa paligid ng kanilang munting tahanan. Si Perla ay nakaupo sa sulok
Yakap ang kanyang mga tuhod habang nakikinig sa hampas ng hangin at ulan sa kanilang marupok na bubong. Biglang may narinig silang tatlong mabibigat na katok sa kanilang pintuan na gawa sa kahoy na nagpatigil sa kanilang lahat sa paghinga. Walang sino man sa kanila ang nagnais na lumapit upang alamin kung sino ang nasa labas sa ganoong kalagay ng panahon. Sumilip si Marites sa maliit na bintana at nakita niya ang figura ng isang matandang babae na nakatayo sa ilalim ng malakas na ulan nang walang anumang proteksyon. Kahit na nababalutan ng takot, naramdaman niya ang awa, kaya iminungkahi niya kay Leonardo na buksan ang pinto upang patuluyin ang matanda sa loob. Ngunit pinigilan siya ng magsasaka dahil alam niyang walang sino mang normal na tao ang maglalakad sa gubatan sa gitna ng gabi at bagyo. Ang katok ay naging mas malakas at mas mabilis na tila ba nanginghingi ng agarang pagpasok. Dumating ang gabi na kinatatakutan ng lahat kung saan ang buong paligid ay nabalot ng isang kakaiba at nakabibinging katahimikan pagkatapos ng nagdaang matinding bagyo. Si Leonardo ay nakaupo sa tabi ng kanyang pana. Ang kanyang mga mata ay pagod ngunit puno ng determinasyon na protektahan ang kanyang pamilya hanggang sa huli. Si Perla at Marites ay magkahawak kamay na nagdarasal sa isang sulok, umaasang lilipas ang gabi nang walang masamang mangyayari sa kanilang munting kubo. Subalit ang kapalaran ay may ibang plano para sa kanila dahil ang oras ng pagtutuos ay tuluyan ng sumapit. Isang mabagal at tila pamilyar na katok ang narinig mula sa kanilang pangunahing pintuan na nagpabilis sa tibok ng puso ng bawat isa sa loob ng silid. Dahan-dahang tumayo si Leonardo. Hawak ang kanyang pana na may nakalagay na matulis na palaso at naglakad patungo sa pintuan habang nanginginig ang mga binti. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto, huminga ng malalim at dahan-dahang binuksan ito upang harapin kung anuman ang naghihintay sa kanya sa labas ng dilim. Ang lamig ng gabi ay agad na pumasok sa loob ng bahay. Nang tuluyan ng bumukas ang pinto, ang bumadya sa kanyang paningin ay si Aling Nympha, ang matandang babaeng kanyang iniwan sa Agusan del Sur na sugatan at duguan. Ang kanyang balikat ay mayroon pa ring pamilyar na sugat na patuloy na naglalabas ng itim na likido. Ngunit hindi ito ang nagdulot ng matinding kilabot kay Leonardo. Ang mga mata ng matanda ay wala ng puti, kundi purong itim at kumikislap na parang sa isang mabanggis na hayop na nakatitig sa kanyang huli. Ang kanyang ngiti ay abot sa mga tainga na nagpapakita ng kawalan ng pagkatao. Sa likod ni Nympha, mula sa kadiliman ng masukal na gubatan ng Zamboanga, daan-daang pares ng mga matang mapupula at kumikislap ang unti-unting lumilitaw at lumalapit sa bahay. Ang mga ito ay pagmamay-ari ng iba't ibang anyo ng hayop at tao na may iisang layunin: ang bawiin ang utang ng dugo na sinimulan ng magsasaka. Sa puntong iyon, napagtanto ni Leonardo na ang kanyang buong buhay ay naging isang laro lamang para sa mga langgamang
na matagal nang nakapaligid sa kanila. Ang takot ay tuluyan nang lumumpo sa kanyang kakayahang lumaban o tumakas. Pumasok si Nympha sa loob ng kubo nang hindi gumagawa ng anumang tunog ng tapak, habang ang mga nilalang sa labas ay nagsimula ng umakyat sa bubong at dingding. Si Perla at Marites ay napasigaw sa matinding lagim nang makita ang tunay na anyo ng matanda na dahan-dahang nagbabago ang balat patungo sa pagiging mabalahibo. Binitiwan ni Leonardo ang kanyang pana dahil alam niyang walang saysay ang lumaban sa isang puwersa na hindi kayang patayin ng karaniwang armas ng tao. Ang buong kubo ay napaligiran ng mga halimaw na nagbabalat kayo sa dilim. Ang pinakahuling twist na hindi inaasahan ni Leonardo ay nang tignan niya ang kanyang sariling mga kamay sa ilalim ng liwanag ng lampara sa kanilang maliit na sala. Ang kanyang balat ay nagsisimula na ring magbago. Nagkakaroon ng mga itim na balahibo at ang kanyang kanang balikat ay biglang kumirot ng matindi na may kasamang malalim na sugat. Sa bawat gabi na kanyang ipinaglaban ang kanyang buhay, siya pala ay unti-unti na ring nagiging isa sa mga nilalang na kanyang kinatatakutan. Ang sumpa ng langgamang ay hindi isang panlabas na banta, kundi isang nakakahawang sakit ng kaluluwa. Nang mag-iba ang kanyang paningin at maging tulad ng sa hayop, nakita niya sina Perla at Marites na nakatingin sa kanya ng may matinding takot at pandiri. Napagtanto niya na ang tunay na aral ng alamat ay ang bawat marahas na aksyon na ginagawa natin laban sa hindi natin naiintindihan ay bumabalik upang baguhin ang ating sariling pagkatao. Ang pagiging halimaw ay nagsisimula sa puso kapag pinili nating saktan ang mga nilalang na iba sa atin nang walang sapat na pag-unawa. Ang kadiliman ay tuluyan ng lumamon sa loob ng kubo. Kinaumagahan ang kubo sa dulo ng Zamboanga ay natagpuang walang laman at sarado ang mga pinto mula sa labas ng sinumang dumaan na residente. Ang mga tao sa kalapit na bayan ay nagtaka kung saan nagpunta ang pamilya ng magsasaka na kamakailan lamang lumipat sa kanilang tahimik na lalawigan. Ang tanging naiwan na lamang sa lugar ay ang mga yapak ng maraming hayop na patungo sa gubat at isang pana na nababalutan ng itim na dugo. Mula noon, ang gabi sa buong Pilipinas ay naging mas mapanganib para sa mga naglalakbay ng mag-isa. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Isang kwentong nagpapakita na ang tunay na kakilakilabot na nilalang ay hindi lamang nagtatago sa dilim ng kagubatan, kundi maaari ring magmula sa loob ng ating sariling mga pagpili at takot. Ang langgamang ay patuloy na naglalakbay sa iba't ibang dako ng ating kapuluan, nagpapalit ng anyo upang subukin ang ating puso at katapangan sa gitna ng kawalan ng liwanag. Kaya sa susunod na may makita kayong kakaibang hayop na nakatitig sa inyo sa gabi, mag-isip kayo ng mabuti bago ninyo ito saktan dahil baka ang sarili ninyong mukha ang inyong sinisira. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi.
ang inyong walang sawang pagsuporta ang nagbibigay buhay sa ating mga gabi ng lagim. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ng Lagim at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat bagong upload na maghahatid ng kilabot sa inyong mga gabi. Ibahagi rin ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang malaman natin kung sino sa kanila ang matapang na harapin ang dilim. Mag-ingat kayo sa inyong pagtulog at tandaan na ang bawat katok sa pinto sa hating gabi ay may dalang hindi inaasahang bisita. Hanggang sa susunod nating gabi ng lagim, magandang gabi sa inyong lahat.